Ay, hello, magandang gabi po. Kanina naputol po yung topic natin about sa driver po ng tricycle, mga kababayan. Saan ba tayo na kanina na putol? Doon po sa sa mga sa mga pasahero po natin na minsan nakakaiwan po ng mga ng mga gamit o cellphone, lalo po sa mga bata, mga cellphone, mga ganyan. Minsan po pag meron pong mga ganyang problema, pinupuntahan agad nung may-ari po ng cellphone yung TODA. Parang pakiramdam nila lagi na lang kami po yung kumuha ng cellphone. Parang kumbaga sa madaling salita po ay pinagbibintangan po agad tayo ng mga pasahero na nakalaglag po ng cellphone sa kanyang upuan sa loob ng sidecar. Hindi po nila alam na marami pong pwedeng mangyari. Sabi ko nga kanina, paano kung halimbawa sakali man po na may sumakay na pasahero tapos may nalaglag na cellphone? Paano kung pong nakuha po nung ibang pasahero yung cellphone nung nakaiwan kanina at hindi binigay sa driver? O paano yun mga kasama? Paano po yun? Paano po natin ipapaliwanag yun? Kasi madalas po mangyari yan sa mga driver ng tricycle. Sabi ko nga kanina, masyadong mababa ang tingin sa atin ng mga ibang tao, hindi naman po lahat ng tao. May mga tao talaga na masyadong mataas ang tingin sa sarili. Napakahirap po naman ng hanap buhay natin ng driver po ng tricycle na minsan akala mo yung tao na sinakyan mo ay isa lamang talaga na hamak na tricycle driver. Kagaya ngayon, lagi umuulan. Diba? O kailangan kami ng mga pasahero. Minsan nga naabot na ako ng bahay kasi may mga rota kami na binabaha yung kalsada. Pero sige pa rin kami kasi nga po kailangan nyo kami. Kayo po yung mga manonood ngayon po, mga viewer dito sa vlog nito. Ibilag ko ito para po doon sa mga driver ng tricycle at pangalawa doon po sa mga pasahero namin na masyado pong kaming minamaliit. Sa tingin niyo ba tama po ba yun na tama po ba yun na minamaliit kami ng ibang pasahero na siguro may kaya, may minsan nga minsan may pasahero nga ako minsan habang nagdadrive ako, siyempre umuulan, nagalit sa akin, bakit daw, sabi niya, kuya babasa po ako, sabi niya. So wala akong magawa kasi talagang malakas ang ulan. Kahit anong gawin kong sabi ko wala akong gagawa ma'am kasi wala sa ulan po samtala ako, basa-basa na ako. Yan po yung hirap namin mga driver na kapag po malakas ang ulan, talagang susugurin namin yung ulan na yan upang makauwi kayo sa inyong mga bahay. At pagka naman tag-araw, minsan talaga may mga pasahero tayo na nahihilo sa init ng panahon, lalo na po yung may edad na. Kagaya ko po, ako po may blood rin po ako. Kaya minsan po pagka po ako tag-araw po at talaga sobrang init, talagang pag hindi ko na po kaya talaga po umuwi po ako ng bahay. Ano po ba yung mga kinain namin mga driver sa mga pasahero? Bilang ito para po sa mga driver to bilang officer po ng Santoda, pag nagbi-briefing po kami ng driver, iniiwasan po namin yung makasakit kami ng damdamin ng ibang kapwa driver namin. Ipagmamalaki ko po yung Santoda. Ayan po ay sa San Isidro, Montalban, Rizal.
Nagmamalaki ko po yung toda namin dahil kami po ay kahit po kami ay may pasero kami papatawang bayan. So hindi namin po rota 'yon. So hindi kami nagsasakay na pasero pabalik sa amin. Kumbaga, kapag ka napadpad kami sa ibang barangay na meron po nakarotang na toda roon, kasi po ginagalang namin yung kanilang toda. Wala po pinapatamaan mga kasama. Pero bilang isang driver, dapat po magkaroon po tayo ng disiplina sa sarili. Kasi minsan nangyayari, mismo sa tapat pa na ng pilahan namin dun sa saan ang aming rota, minsan may dumadaan po na ibang kulay doon. Harap-harapan kaming binabarutan. Di ba po? Minsan kahit na panay-busina kami, parang wala naririnig. Shoutout po sa mga presidente na ibang toda. Sana po maging maayos po ang inyong mga driver. Na sana po mag-briefing nyo na ang Montalban po ay may kanya-kanya na pong mga ruta. Hindi na po gagaya dati na iisa lang po. Kaya sana po huwag kayong magagalit sa akin kasi po yun po ang tama. Kailangan po natin respeto po sa kapwa toda. Sa amin pong sa lugar po ng San Isidro, may kanya-kanya po kaming mga toda doon. Meron kami pag-usap doon na once na nagsakay ka sa aming rota o sa kanila, meron pong violation yun. Pag napicturan ka, at talagang papatawag, ganun. Sana po ganun po yung bumuntalban para po maging maayos po yung ating samahan sa federasyon. Sana po ay maging maayos po yung ating mga kapwa-karatig toda. Yun po. Balik tayo doon sa mga pasahero. Sana Miss Man.